Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Christmas is just around the corner. Christmas, you feel it in the air. Magandang hapon, Pilipinas. TGIF, thank God it's Friday. Merry Christmas, Miss Jackie O. Merry Christmas, Ninong. At narito ang headlines ng ating balita ngayong araw ng Biyernes, 20 ng buwan ng Disyembre. Malalakas sa pagulan na mararanasan pa rin sa malaking bahagi ng bansa dahil sa epekto ng LPA at Shearline. Alam na ba yung bagyong Kerubin? Humina na siya, Lakay. Naglaho na. Higit pisong taas presyo sa mga produktong petrolyo, pahabol ng oil companies bago magpasko. Alam, konsensya mga to. Presyo ng karne, naku mga misis, abay patuloy na tumatas ngayong holiday season. Contractual at job workers ng gobyerno tatanggap ng gratuity pay. Halos 40,000 pulis i-deploy ngayong My Christmas Exodus. Serye ng balasahan sa PNP nag-umpisa na. Dating Bamban Mayor Alice Guo malamang na magpasko sa kulungan dahil ang kanyang petition for bail ibinasura ng korte. Pinaniniwala ang financier ng Pogo sa Bamban Tarlac na aresto. Aba, sino siya? At ngayon sa detalye na ating mga balita. Nako, eto na Miss Jackie O, ang wet Christmas. Mararanasan pa rin ang malalakas na pagulan sa malaking bahagi ng bansa sa susunod na 3 araw dahil sa low pressure area at shearline ayon sa Pag-asa. Yung shearline po mga kuya, mga mission daw nagsasalubong na lamig at init. At ayon na sa Pag-asa, may posibilidad pa rin na maging tropical depression muli ang low pressure area sa linggo, December 22, habang papalis naman ng Philippine Area of Responsibility. Huling namata ng LPA sa Mahinog, Camiguin. Aba, sa inyo classmate ha? Congressman JJ Romualdo. Namataan ang LPA sa Mahinog, Camiguin ngayong Biyernes ng umaga. Sinabi pa ng Pag-asa na maaari ding magkaroon ng mga pag-ulan ang northeast monsoon sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at maging ang Aurora. At nagbabalik ng Pag-asa na mag-ingat sa mga flash floods at mga landslide. Samantala, abiso naman po sa mga motorista. May nakaambang hanggang pisong pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa bisperas ng Pasko sa susunod na linggo. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng DOE, 45 centavos hanggang 70 centavos ang posibleng taas presyo sa kada litro ng gasolina at piso at 10 centavos hanggang 1 peso and 40 centavos naman sa diesel, habang posibleng maglaro sa 90 centavos hanggang 1 pesos ang increase sa kerosene. Bunsod anya ito ng mas pinahina pang halaga ng piso kontra dolyar na umabot sa 59 pesos ang palitan. Samantala, halos sa araw-araw na kung magtaas ang presyo ng mga produktong karne sa iba't ibang pamilihan ngayong Yuletide season. Bukod sa mataas na demand, isa sa napapansin ng mga mamimili sa mga palengke tulad ng Marikina Public Market ay ang dami
ng frozen at imported na karne ng baboy at manok. Ayon sa mga tindero o mga pork retailers, kung hindi man araw-araw ito yung makalawa kung magpatong ng 5 piso per kilo ang kanilang mga suppliers. Sa manok naman ay 10 pesos na ang iminahal mula sa nagdaang linggo. At inaasahan mga misis na magpapatuloy pa ang pagtaas pagsapit ng Pasko. Kaya kung may bonus na 13-month pay, bumili ng mga misis. Stock up na po. Mag-panic buying na kayo. Bagamat kumikita pa rin naman daw sila, aminado naman na mas matumal ngayon kaysa nagdaang mga holidays o holiday season dahil sa kakumpetensya ng ilan ang frozen meat na mga imported na mas tinatangkilik ngayon ng mga karinderya. Narito ang ilang pahayag ng mga nagtitinda sa Marikina Public Market. 5 ang tinataas. Almost 50 to 60 pesos. Since Mga November, December, parang gano'n. Ako lang ang daw ng baboy pag Christmas. Nagpapaubusan. Tumataas. dahil gusto pinagkukuhaan nyo. Oo, sa pinagkukuha na namin, sila ang sa supplier. Abay, tinatawagan natin ang Department of Agriculture Secretary Francisco Kiko Chulaurel at ang Department of Trade and Industry. Alam ba natin hindi natataas ang mga bilihin ngayong Kapaskuhan? Oo nga, Lakay. Bakit halos araw-araw? Pati isda na lang daw, Lakay. Sige, isda na lang. Samantala, aprobado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Administrative Order No. 28. Layo nitong magbigay ng mas mataas na gratuity pay para sa Contract of Service at Job Order workers ng gobyerno para sa taong 2024. Mula sa 5,000 pesos noong 2023, tatanggap na ng 7,000 pesos gratuity pay ang mga COS at job workers ng gobyerno nang hindi mas maaga sa December 15, 2024. Ayon sa AO, ang mga Joe at COS personnel na may kabuoang 4 na buwan o higit pang satisfactory service performance hanggang December 15 ay may bisa pa ang kontrata sa parehong petsa ay entitled na tumanggap ng gratuity pay. Samantala, aabot naman sa 40,000 pulis ang itinalaga ng PNP para panatilihin ang seguridad ng mga mamamayan sa harap ng holiday exodus sa mga terminal ng bus, mga pantalan at mga paliparan sa bansa. Ayon kay Brigadier General Gina Fajardo ng PNP, ang hakbang ay bilang tugon ng kautusan ni PNP Chief General Romel Marbil na panatilihin ang malakas na police visibility sa buong panahon ng Kapaskuhan. Sinabi ni Fajardo na tiyak din ng AFP ang pagtatalaga din ng suporta o augmentation of forces para makamit ang misyon na mapanatili ang kaayusan. Sinabi ng PNP spokesperson na mahigpit ang direktiba ni General Marbil sa pulis na agad rumisponde sa oras ng pangangailangan. Samantala, pinagpag lamang ng National Security Council ang deklarasyon ng Communist Party of the Philippines na walang tigil putukan sa pamahalaan ngayong Kapaskuhan. Sa harap ito na magkakasunod na anibersaryo ng Armed Forces ngayong araw, Pasko sa December 25 at anibersaryo ng CPP sa December 26. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Año, wala nang laman ang banta ng CPP New People's Army dahil iisa na lang ang pinahina pa nitong guerrilla front. Gayon din patunay lang umano ang pahayag na no holiday truce ng marahas na kagustuhan ng mga komunistang terorista. Una nang inisnab ni Defense Secretary Gilbert Chodoro ang idea ng ceasefire sa tinawag nitong Jurassic na grupo, habang tiwala naman ng AFP na hindi na kaya pang maglunsad ng malawakang atake ang NPA. Samantala, sinimulan na ng Philippine National Police ang balasahan. Naku, may revamp. May balasahan sa ilang matatas opisyal ng PNP. Batay sa order ni PNP Chief General Romel Marbil,
Kasama sa mga balasahan ay ang pagtatalaga ng pinuno ng Anti-Cybercrime Group. Itinalaga si SPD Southern Police District Director General Bernard Yang. Papalit naman kay Yang bilang hepe ng Southern Police ay si Brigadier General Manuel Javier Abrojena. Mula naman sa Special Action Force o SAF. Matanda ang nabakante ang Anti-Cybercrime Group matapos si Bakin si General Ronnie Francis Carriaga. Epekto naman ng Scam Hub Raid sa Century Peak Tower sa Maynila. Alam po niyo, mahibi may mga napaikutan yata rito ha? Aba yung dapat kasuhan na General Marbil, ano nangyari ha? Nagkaroon ng balasahan, ayan nasibak yung leader ng raiding team. Pero yung nahuling may-ari ng Pogo, ha? Ay, oo nga, Lakay. Na bilyonaryo Miss Jackie O. Nakaligtas. Oo nga, Lakay, wala nang balita ulit wala dun na. News sa blackout na yan. Diba, Willie ang pangalan yata nung may-ari nung building na may-ari ng Scam Hub na yan. Anyari, General Gina Fajardo, ha? Ayan. General Marbil. Yung dapat na kasuhan, arestuhin, nakawala, news blackout na. Where na kaya? Oo, anyari, ha? Anong meron, ha? Samantalang itong nagsagawa ng raid, kung halimbawa man nangikil yan, di kasuhan din yung may-ari ng illegal scam hub na yan. Bakit gano'n, General Marbil, ha? Anyari? Samantala, inaasahang madadagan pa ang balasahan dahil mga nagretiro na opisyal gaya ng number 3 man na si Police Lieutenant General Michael John Dubria. Samantala, target ng bagong Commanding General ng Philippine Air Force na maimplementa ang Integrated Air Defense System. Ayon kay Lieutenant General Arthur Cordura, layo nitong suportahan ang Archipelagic Defense Concept kung saan ang tutok ay hanggang sa Exclusive Economic Zone na ng bansa. Sa kanyang unang mensahe bilang PAF Commanding General, sinabi ni Cordura na kabilang sa isusulong niya ay ang force projection at air interdiction bilang suporta sa CADC. Opisyal nang naupo kahapon bilang ika-4 na hepe ng PAF si Cordura, ang dating Vice Chief of Staff ng AFP. Babalikan natin na lang pang detalye na ating mabalita. Nako, malungkot si Mayor Kalugay ng Sual, Pangasinan. Talaga ba, Lakay? Malungkot, sad ang Christmas niya, Miss Jackie O, ha? Baka naman pwede niyang bisitahin. Ganyan ba? At ang kanyang kumparing Boy ng Batangas. Dahil ang dating Bamban Mayor Alice Guo magpapasko sa Pasig City Jail dahil hindi pinayagan ang kanyang petition for bail. Di bale, Mayor, ipag-pre over ka na lamang ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayan. Ayan, may misa pa si Pastor Apollo Kibuloy habang nasa City Jail. Di ba pwedeng mag-misa habang nasa loob? Ayan. Tanong natin, Lakay. Pwede ba yun? Papayagan ba yun na right or si full? Ayan, BJMP Chief Noble General Ruel Rivera. Samantala, naku, yung mga BBI sa probinsya, abay mabuti naman ang LTFRB, abay inaprubahan po ang mga special permits ng mga bus na BBI sa mga probinsya ngayong holiday season. At ang mga malungkot naman, naku, yung mga evacuees sa Negros Island na apektuhan ng pagsabog ng bulkang Canlaon. Naku, Miss Jackie, sila ay magpapasko sa evacuation centers. Sana yung mga taga Negros, ayan, yung mga congressman, mga LGUs dyan, ayan, pasayahin ang Pasko ng mga evacuees. Ang detalyang balitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time.
RH Break Time. Oras Ninong Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. At Ninang Doktora Evelyn Laureta, Doktora Isa Suntay. Alas 4:27. Ang balitang ito ay Binabati ko pa rin, Merry Christmas. Kayong mga durugista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Oras dong, Mr. President, alas 4:35. Samantala, balikan natin ang detalye natin mga balita. Traditional na inspection of troops isinagawa ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos bilang Commander-in-Chief ng AFP. Anong ginawa sa inspection of troops? Nasyam ba ang Pangulo sa mga baril, armas na masundalo natin? Ilan tangke lang yata yun eh. Ipinarada pala yung mga bagong deliver na Black Hawk helicopters. Arrest number 52, Edniel Parosa. At may pamasko ba ang Pangulo sa mga sundalo natin? Edniel, please come in. Edniel. Hoy. Saan ka? Ay, pinakunahan ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang kapasidad bilang Commander-in-Chief itong ika-89 na taong anibersaryo ng ating Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Sa kanyang mensahe, Lakay, lumitaw ang panibagong direktiba at payo na rin ng Presidente sa mga kasundaluhan na manatiling tapat sa values o katangian na nagpatatag sa kung nasaan na yung AFP sa ngayon. Siyam na dekada ang ating militar at gusto ng Pangulo na paratilihin yung same character, same values na ito na sa gitna ng mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Ginawa ng Presidente itong pahayag kani-kanina lamang, Lakay, matapos ng pangunahan, hindi lamang yung inspection of troops, kundi maging yung command conference dito sa Camp Aguinaldo sa AFP headquarters at yung inspeksyon sa bagong dihis na AFP Museum. Itong mga aktibidad na ito ay bahagi ng 89th anniversary ceremony ng AFP dito sa General Headquarters kung saan pinarangalan din ang bagong Medal of Valor awardee na si late First Lieutenant Del June Evangelista. Siya yung assault platoon leader, Lakay, na nanguna laban sa Abu Sayyaf Group sa Basila noong 2009, pero dahil sa yumao na tinanggap ng kanyang kapatid itong pinakamataas na medalya o karangalan na iginagawad sa tauhan ng militar. Nagpasalamat din ang Presidente dito kay late First Lieutenant Evangelista sa kanyang naging sakripisyo at halimbawa na rin sa ating kasundaluhan sa gitna ng kanilang mission pa rin, hindi lamang sa internal security, kundi maging ngayon sa ating pagpapalakas sa external defense. Pakinggan natin itong mensahe ng Presidente sa ating AFP. As your Commander-in-Chief, I encourage you to remain true to the values that have guided this institution for 89 years. Uphold honor in the face of adversity. Lead with compassion, especially in times of crisis. Inspire with your humanity, for it is your very character that defines the armed forces. Let the AFP emerge as the embodiment of the Filipino spirit, a spirit that stands firm against oppression, adapts to the demands of the time, and always places the welfare of the nation above all else. Sa kanya namang sagot o sa kanyang sariling mensahe, Lakay, binigyan din ni AFP Chief of Staff General Romeo Brother Jr. na nananatili ang duty, integridad at loyalty o katapatan sa hanay ng militar. Pakinggan natin ang AFP Chief. We reaffirm our commitment to duty, integrity, and loyalty to the nation with unity in purpose. In these times of change and challenges, unity is our greatest strength. Let us set aside our differences and come together in the spirit of shared purpose. Ang tinig ni General Romeo Brother Jr. ginawa ng general ng pahayag ilang linggo matapos ng pumutok itong bangayan sa politika, partikular na palitan ng statements mula sa dalawang pinakamataas na leader
ng ating bansa. Pero sa ambush interview, bago mo ko tawagin Lakay, hindi ng general na hindi na pag-usapan o natalakay sa command conference kanina kung loyalty check o kahit anong usaping may kinalaman sa politika bagkus ay baba ng mga kautusan ng presidente, partikular na sa pagpapaigting ng ating seguridad sa cyberspace, lalo pat ito na ang panibagong hamon sa panibagong yugto na ito ng ating kasaysayan. Ay pahayag ng concern ng presidente sa ating pagsugpo dito sa mga cyber attacks recently. At we expect na yung armed forces ay tatalima dito, lalapat mayroon ng binuong AFP Cyber Command ngayon lamang taong 2024. Bakit, Edniel? Meron pa bang ugong ng destabilization dyan? Yan Lakay ang binigyang linaw, na hindi yan natalakay at hindi yan concern dito sa command conference. Hence, yan ang mensahe ng AFP Chief General Bronner na nanatiling loyal ang militar sa ating duty at kanilang sinumpaang tungkulin. Itinagpaglakay ni General Bronner yung mga ganitong usapin at hindi na rin naman nabigyan pa ng emphasis doon sa talumpati ng presidente na nag-focus lamang una sa pagpapasalamat, pagbibigay pugay sa sundalo at pangalawa doon nga sa kanyang payo na manatili silang tapat doon sa kanilang values o katangiang nagtatag dito sa AFP. 89 years na nakaserbisyo. Okay, maraming salamat, Edniel. Live wala rito sa AFP Headquarters sa Camp Aguinaldo. Ito pa rin si Edniel Parrusa. Balik sa inyo, Lakay. I am a soldier. Mga sundalo natin wala na. Pasay na yung mga destabilization kudita. Sawa na sila doon, Lakay. Dahil nakita ng mga napariwara ang kanilang mga karir dahil sa ganitong adventurism sa AFP. Saan ka na traffic ka? Everywhere, Lakay. Everywhere I go. Muntik na maging baboon. Mamula-mula ang pisngi ng aking wet packs. Ayan. Ilang oras ka ba antipolo hanggang dito? Muntik na maging 3 hours. Gangganin. Ayan. Sige, magbalita ka na lang. Maraming salamat, Miss Jackie. Samantala, Quad Committee report gagamitin ng Department of Justice para pagtibayin pa ang mga ebidensya at kaso laban sa mga dawit sa extrajudicial killings. Idetalye mo ang balita, RH14, Leth Narciso, Miss Leth. Ms. Thea Lakay, baka tutulong umano ang naging pagdinig ng Quad Committee ng Kamara sa ihahaing mga kaso kaugnay ng extrajudicial killing sa nagdaang administrasyon. Kaya naman ayon sa Department of Justice, gagamitin nila ang report ng komite para pagtibayin pa ang mga ebidensya at kaso laban sa mga dawit sa EJ case. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DOJ Undersecretary Jesse Andres na bago pa man matapos ang Quadcom hearings, ay nagtatag na sila ng task force sa National Prosecution Service. Ayon kay Andres, malaking tulong ang pag-imbita ng mga kongresista sa mahalagang resource persons kung saan maraming naisiwalat at mga pag-amin na maaring maging self-incriminating. Nakikipagtulungan na rin anya ang NBI at PNP para mapalakas pa ang mga ebidensya. Una nang inirekomenda ng Quad Committee ang pagsasampa ng kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang personalidad kaugnay ng EJ case at sinasabing reward system sa war on drugs. Ito si Leth Narciso para sa DZRH. Yes, Lakay. Anong latest mula sa Pangulo? Makipag-coordinate ba tayo? Makipagtulungan sa International Criminal Court? Lakay, yung tungkol dito sa rekomendasyon ng Quad Committee, ang sabi ng Pangulo ay ipinauubayan niya yan sa DOJ. Ayan. Okay, abangan natin. Maraming salamat, Ms. Leth. O nga pala, kailan naalis ng Pangulo at First Lady? Magpapasko daw sa Baguio at DJ Ilocos Norte. Sa mismong Pasko pala, Lakay, kasi ang sabi ng Presidente ay Christmas Eve ay nasa Malacanang sila. Tapos, sa mismong araw ng Pasko ay aakyat sila sa Norte, sa Ilocos Norte yan at sa Baguio. Pero, babalik rin agad sa palasyo. Balikan lang? Balikan lang? Pwede nilang gawin. Balikan. Mamamasko pa naman sana mga Ilocano dun sa Batak tsaka sa Lawag. Ha? Pero, Ms. Leth, bakit walang ganitong message ang Pangulong Marcos? Alam ninyo, ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin, Merry Christmas. Kayong mga durugista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto
at patuloy pa rin ang karahasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Wala bang message ang presidente? Christmas message. Dapat meron na, Miss Let. Dapat ino-on-the-air na natin Wala pala kay, baka December 24 o 25 na mismo. Pero kasi yung tungkol sa war on drugs ng kanyang administrasyon, bloodless lakay ang kampanya ng administrasyon. Isama sa Christmas message niya. Lang ang aabangan natin. Pero ito mga naunang pahayag ng presidente, mga naunang mensahe ay ang lagi niyang paulit-ulit na sinasabi ngayong Pasko, huwag kalimutan yung ating mga kababayan na biktima ng kalamidad. Ayan, di dapat siya, iba yung napapanood na nakikita siya na may message na gano'n. Para maramdaman lang. Aabangan lang natin siguro kung kailan ilalabas ng palasyo. Nagbayag mo tan. Busy pala kay. Nag-attend pa nga nung sige. Turnover. Okay, maraming salamat, Ms. Let. Ano schedule ng Pangulo? Lakay, nasa anniversary siya ng AFP ngayon. Ayan, si Edniel. Kanina umaga. Kaninang umaga baka nag-review lang kayo ng budget, di ba? Okay. Yung gagawin nila. Okay. Maraming salamat, Ms. Let, mula sa Malacanang. The order is dead or alive. Ano ka mo dong? The order is dead or alive. Ganon. Samantala na kumalungkot ang Christmas ni Mayor Alice. Dahil ibinasura, sandali lang ha. Lady Chinese na konektado sa Pogo Operations. Arestado na matuan ng Bureau of Immigration sa Pasay City. Abay, sino itong Lady Chinese na ito, Noche? Big time ba ito? Ha? Kasing laki ba nung may-ari ng Peak Tower dyan sa Maynila? Ha? Na hindi man lang kinasuhan. Samantalang yan daw ang pinaka-central ng mga illegal pogo, ha? Scam hub. Ang lakas nung may-ari na Willie ang pangalan, ha? Hindi pa rin na pupusasan lakay? Hindi pa. Walang kakaso-kaso. Malinis pa rin. Ano nangyari, PAOK at saka PNP, ha? Ayan. Sinasabi nyo na yan ang mother of Pogo Hub. Bakit walang kaso? Anyari, ha? Siya ang mother pearl pero innocent pa din? News blackout ng PNP. Ewan ko kung bakit. Yan ang tanong dyan. Nato ang report mula kay Aris number 27. Noche Kakas, please come in. Noche. Lakay at Miss Taya, arestado ng Bureau of Immigration ang isang babaeng Chinese na sangkot umano sa illegal pogo operation sa lungsod ng Pasay. Ayon sa report ni BI Intelligence Division Chief Fortunato Manahan Jr., kinilala ang suspect na si Pan Meshu, mas kilalang Hana, 49 anyos. Ayon pa kay Manahan Jr., nalilink si Pan sa illegal offshore gaming operations ng Zone U1 Technology sa Bamban Tarlac na nireid noon dahil sa involved sa criminal at human trafficking activities. Ang Zone U1 ay dating kilalang Hongxiang Gaming Technology Incorporated na kasama sa investigasyon kay former Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Isinagawa ang pag-aresto matapos makumpirma ng BI kasama ang Government Intelligence Forces. Ikinatuwa naman ni BI Commissioner Joel Biado ang pag-aresto at sinabing ang operasyon ay isa lamang sa marami pang darating na target ang mga illegal na foreigner na nagtatrabaho sa mga scam hub. Mananatili ngayon sa kustodiya ng BI ang suspect habang sumasailalim sa deportation proceeding. Noche. RS27. Yes, Lakay. Mag-isa lang siya at asan ang video mo? Wala bang video siya o picture man lang? Meron akong picture dito, Lakay. Ba't wala dito? At yung... O baka naka-blur na naman, ha? Ito lang kaya, isisend ko lang sa, nakalimutan ko lang isend. Isisend ko yung babae at makikilala ito, Lakay, dahil ito yung involved din doon sa inimbestigahan na doon sa Bamban na Tarlac. Ayan, may sinend na ako, Lakay, yung mukha nitong
babaeng Chinese lakay. Ayan, ay abala na sa Christmas party. Hindi na na-upload agad. Late mo naman kasi pinadalo. Kaya ka lang magre-report. Ngayon mo lang ipapadala yung picture o kaya video. Bira ka talaga. Wala. Ayun. Ayun, bilis. Buti nila, mabilis sila. Ayan, lakay. Oo. Yan yung mukha lakay. Yung lady Chinese lakay na inaresto ng PI. Kasing pamamagitan itong intelligence. Kasing cute ni Alice Go tsaka ni Cassandra Ong. Oo. Magkakaano din lakay, magkakahawig din. Magkakahulma. Ayan. Okay. Oo, kaya... Ba't sila mag-isa na huli? Dito sa may Pasay, walang binanggit yung BI lakay, pero dito sa may area ng Pasay, hinuli na itong lady Chinese. At yung dito sa may William na dito lakay, ito na yung hideout na ito ng mga PAOK, yung mga Chinese. Meron pa dito Chinese lakay, yung na-raid noon dito sa Pasay, sa may William, malapit lamang ito sa Foreign Affairs. Nandito may mga Chinese pa rin lakay for deportation naman. Okay, maraming salamat, Noche. Balik sa inyo lakay at Mr. Samantala, ibinasura ng Pasig City Regional Trial Court Branch 167 ang bail petition ni dismiss sa Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Dekognay sa kasong qualified human trafficking laban sa kontrobersyal na dating mayora. Ayon sa Pasig RTC, malakas ang ebidensyang inihain ng prosecution laban kay Guo base sa sinagawang mga pagdinig ng hukuman sa nasabing petisyon. Dahil ibinasura ang petition for bail, mananatili si Alice Guo sa Pasig City Jail hanggang Kapaskuhan, hanggang New Year. Abot ba hanggang Valentine's Day yan? Naku, sad Valentine's siya niyan. Samantala, ibinasura din ng korte ang kalintulad na petisyon ng 7 pang kapwa niya, akusado ni Guo. Si Pastor Apollo Kibuloy kaya. Oo nga, lakay. Wala na tayong update sa kanya. Parang quiet lately. Pwede bang mag-misa kaya sa loob ng City Jail? Ayan, doon siya magpipreach, lakay. Oo, kaya baka makapag-recruit ng mga miyembro doon. Sa iba pang balita, nagsimula na ngang dumagsa ang mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport ilang araw bago sumapit ang araw ng Pasko. Ayon sa Manila International Airport Authority, pumalo na sa 140,000 hanggang 150,000 ang arawang pasahero sa NAIA simula nitong December 15. Ilang OFW ang maagang nagbalik bansa upang makaiwas daw sa siksikang pila at upang mas matagal nilang makapiling ang kani-kanilang mga pamilya. Ilan din sa kanila ang nagpabook ng flight sa gabi ng weekdays para makaiwas sa exodus tuwing weekend. Nagdagdag na ang Office for Transportation Security ng 100 screening officers sa NAIA at activated na rin ang 24/7 OTS Transport Security Operations Center para sa monitoring at pag-uulat ng anumang untoward incident. Samantala, inaproba na ng LTFRB, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, ang 956 special permits para sa mga public utility vehicles na bibiyay ngayong holiday season sa mga probinsya. Ayon kay LTFRB Chairman Chofilo Guadis III, epektibo na ang may special permits ngayong araw, hanggang January 10, 2025. Inaasahang makatuloy ito sa dagsa ng pasaherong bibiyahe sa kanilang probinsya ngayong Kapaskuhan. Mula sa 988 na application na tinanggap ng LTFRB, kabil na rin ang iba't ibang klase ng PUBs. Samantala, ilang araw bago ang Pasko, dagsa na nga ang mga pasahero sa DLTB bus terminal sa Pasay City. Pumapalo sa 136,000 pasahero ang dumarating sa bus terminal kada araw at inaasahang lulobo pa ito habang nalalapit ang Kapaskuhan. Pero fully booked na ang ilang biyahe dito sa terminal mula ngayong araw hanggang sa December 29. Ibig sabihin sa December 30 na muli maaaring mag-advance booking. Tiniyak naman ang
pamunuan ng terminal na kaya pa nilang ma-accommodate ang mga walk-in na pasahero, particular na ang mga pauwi sa Bicol at Visayas. Ayon sa ilang pasahero, maaga silang bumiyahe pauwi ng probinsya para masulit ang panahon kasama ang pamilya at maiwasan ang exodus ng mga mananakay. Flash Report. Flash Report! Naku, sunog na naman. Isang sunog po ang nagaganap po yung mahabigan sa kaban ng EDSA sa tabi lamang ng 5-star bus terminal. Abay, malapit ba sa NEPA Qmart ito, Val? Sa may malapit sa Cubao o bandang Cubao? Aris number 5, Val Gonzalez, please come in. Val. Mayor, ako'y nandito na mismo sa loob mismo ng compound nitong terminal ng 5-star bus. At kung makikita mo rito sa aking likuran, Mayor, eto, pader na pader lamang ang pagitan dito sa 5-star bus. Medyo malayo na yung binabanggit mo, Mayor, Qmart, yung Mega Qmart. Medyo malayo na yun, Mayor. Medyo malayo na yung lugar na yun. Ang lugar mismo, pader lamang ang pagitan dito sa 5-star bus. Kung makikita ninyo, eto, iharap ko lang itong ating camera. Asan yung cameraman mo? Mahina yung cameraman mo. Ako mismo yung cameraman mismo. One-man show. Ang hina naman ng cameraman na yan. Kung makikita ninyo. Sige. Yan. Ayan, kung makikita ninyo yan. Ayan. Sa EDSA, malapit sa Aurora Boulevard ba ito, Val? Malapit sa ACT Theater, yung dating lumang... Medyo malayo na yun, Mayor. Malayo na rin. Oo, medyo malayo na yun. Ayun, nawala na yung Zoom natin, may tumawag. Ayan. Ang aking tinatawagan ko, yung aking cameraman na nagpark ng kanyang sasakyan. Dahil nagkaka-traffic na mismo, Mayor. Nagkaka-traffic na. Malapit ba to sa New York? Kanto ng New York. Ayun, New York at EDSA. Montreal Street ito, Mayor. Montreal Street, dito sa Cubao, Quezon City. Kung nandiyan ka sa may pinakaharapan mismo, Mayor, at nakikita mo itong 5-star bus terminal, kung nakaharap ka mismo sa 5-star bus terminal, gawing kanan at katabi naman niya ay yung Superlines. Yung Superlines ay hindi na nag-operate dito sa lugar na ito. Nandun sa southbound ng EDSA. Yung Superlines. Kaya etong pinabalik ko itong ating video. Etong mga bumbero ay nagpark na mismo dito sa may pinakagilid. Dito sa may pinakagilid mismo nitong pader. Umaakyat na sila sa pader nitong 5-star bus terminal dito sa Cubao, Quezon City. At nakikita ko nakalaglag na yung hagdan, yung mahabang hagdan ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection na nagresponde dito sa lugar. Na-alarma, Mayor, itong mga bombero na sumugod dito sa lugar dahil dun sa pero mukhang mahina naman. Usok lang, Val. Ano yung nasusunog? Commercial building, bahay, bakanteng lote? Ano ba yung nasusunog na yan? Mga kabahayan, Mayor. Mga kabahayan itong nasusunog. Dahil dito pala, ako rin ay nagtaka. Meron palang mga maliliit na mga scientists dito sa lugar na ito. At yung mga nasusunog, ito yung mga natutupok sa mga oras na ito. Pero as of this time, Mayor, ay diniklara na ng Bureau of Fire Protection na under control na itong sunog dito sa lugar na ito. Ang problema nga lang ay medyo apektado na itong operasyon na 5-star bus. Ito pa naman yung dagsanong napakaraming mga pasero na magsisuwi ng iba't ibang mga probinsya. Kaya hindi na nagagamit ngayon yung terminal nitong 5-star bus dahil pinaradahan na itong mga bumbero. Itong mga truck ng bumbero na rumisponde dito sa nasusunog na mga kabahayan dito sa gilid mismo ng 5-star bus dito sa Cubao, Quezon City. Kung tatanungin mo, Mayor at Mr. yung lagay ng traffic, tigil na yung daloy ng trapiko dito sa bahagi ng north ng EDSA. Di mas lalong grabe ang traffic sa EDSA ngayon. Parang ganitong oras, peak hour. Ayan,
Oo, correct, Mayor. Yun yung problema ngayon dito dahil doon sa mga nakahambalang na mga truck ng bumbero ay pigil yung daloy ng trapiko. Yun din yung nangyari nung nakalipas na araw, yung doon sa may Axinima nung masunog. Eh ganoon din, tumigil din doon sa bahaging sa kabila ito, sa kabila pa ng EDSA dahil lampas na ng Aurora Boulevard naman yung Axinima. Nasunog dahil doon sa mga tindahan ng mga tindahan doon sa tabi ng nabanggit na sinima. Sa ngayon ay patuloy pa rin yung pagbuga ng mga kagawad ng pamatay sunog ng doon sa dala nilang mga tubig dito sa nasusunog na ilang mga kabahayan sa gilid mismo ng 5-star pass dito sa Montreal Street dito sa Cubao, Quezon City. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report. Maraming salamat, Val Gonzalez. Ba't napapawaw ka? Pati yung patugtog mo, Lakay, mainit eh. Dahil talamak na ngayon, Miss Thea, ang tumatangkilik sa online streaming platforms, lalong-lalo na sa Viva Max. Naku po, yan ang nga ba sinasabi ko, Lakay? Sa panayam ng 2x2 kay MTRCB Chairperson Lala Soto, sinabi nitong hindi raw nila saklaw o tali ang kanilang kamay pagdating sa VMAX. Una rito kinundan ni Senator Jinggoy Estrada. Abay, Senator Jinggoy, ipatawag mo nga itong si Vic Del Rosario kung kailan tumanda kung anong pinuproduce ng mga pelikula, ha? Naghahanap lang doon ng mapagkakitaan, Lakay. Kahit na, pero wag naman yung ganyan. Hindi mag-discover uli ng panibagong Sharon Cuneta. Mga ganyan, di ba sila nagpasikat noon? Kinundina ni Senator Jinggoy Estrada ang paglaganap at madaling access ng publiko sa malalaswa at pornographic content sa mga streaming platforms, particular sa Viva Max. Ikinabahala din ni Senator Jinggoy ang paglobo ng mga nanonood, lalong-lalo na ang mga minor de edad. Pati nga mga tatanda mas dami nanonood dyan eh. Ano, Lakay, madali kasi ma-access? Ayan tuloy, may nagpadala tuloy sa akin. Ba't may link ka? Wala, pinadala may promo code ka pa. Hindi, wala nga. Hindi ko alam yung app na yan eh. Ayan. Pinadala sa akin, ha? Ayan. Siguro nagpadala nito may app ito. Ayan. Eto, Shinare yung account sa'yo. Kumakita. Hindi, yung isang eksena lang doon sa Senator Jinggoy. Grabe, ha? Nakita mo ito, Senator Jinggoy? Padala ko sa'yo. Ay, padala. Hindi, siguro napanood ng Senator Jinggoy yan. Ayon kay Soto, kahit wala sa kanilang jurisdiction ang Viva Max, nakipag-ugnayan sila dito kaugnay sa issue para maprotektahan ang mga minor de edad sa panonood ng mga malalaswa at pornographic scenes sa mga pelikula ng Viva Max. Narito si Lala Soto ng MTRCB. Kami po ay nakipag-ugnayan sa Viva. At maayos naman kaming nakipag-usap sa kanila, and maganda naman po yung aming naging usapan noong January of 2023. Ito po ay isang inisyatibo ng MTRCB na pinag-usapan namin sila, nagkaroon kami ng kasunduan na sana, hinikayat namin sila na sana sundin ng Viva Max ang aming pamantayan or ang aming classification rating system ng MTRCB. Ayan, Senator Jinggoy, huwag mo nga tantanan ito, ha? At si Vic Del Rosario, yung producer, ipatawag mo, ha? Sayang, ba't nagkaganito si Vic Del Rosario, ha? Alam niya, nakita ka na nakapagkunan ng Viva Max? Hindi pala ka. Pero alam mo ba na may mga restaurants na nagbibigay ng promo code niyan? Ganon? Restaurant, ha? Restaurant o mga beer house? Hindi, restaurant, Lakay. Restaurant? Kapag kumain ka doon, tapos meron kang na-consume na particular bill, bibigyan ka ng promo code. So parang meron kang free access to it for several months. Ganyan. Sino bang sikat doon? Ayan yung Angela Can, sikat na sikat. Kang ba o Can, ha? Hindi ko kilala, Lakay. Ganun ba? Sige. Hindi ako nakapag-audition dyan eh.
Wag na dahil mura na ang bayad. Exploited yung mga babae dyan. Naku ba dyan, lakay? 15,000. Hulugan pa. 15,000 hulugan? Grabe ang Vic Del Rosario, mga kaibigan. Ano ba Sa mga kakilala po, kaibigan, kamag-anakan, mga anak, ayan. Wala ba anak na babae itong si Vic Del Rosario? Oh? Pagkatapos ganito ang pinuproduce niya? Malalaswa? Bakit? Anong klaseng tao itong si Vic Del Rosario? Kung kailan tumanda, isa ka nagkaganyan, ha? Ay, nako talaga. Anyway, unsolicited advice, Senator Jinggoy. Senator Reyes Ontiveros, ipatawag yan. Pagkat balik ang sesyon, ipatawag itong si Vic Del Rosario. Una sa listahan ng mga dapat gawin lakay. Yan. Samantala, nasa ating linya na ang isang winner natin sa Kadikit promo. Abay, sino siya, ha? Sino winner natin? Wala namang pangalan. Regine. Hello. Babae. Regine. Di ba lakay si Regine Velasquez din? Viva dati yan. Nag-Viva din siya, di ba? Viva. Kita mo mga ganon. Viva Records. Lalaki ba? Siguro Hino ito. Baka. Mr. Regine Tapawan, sir. Magandang, ng Imos Cavite. Magandang hapon po. Magandang hapon din po. Ayan, ano pong tunay yung pangalan? Regino? Di po, talaga po Regine. Regine, R-E-G-I-N. Yun Regine lang. Talaga. Siguro lakay, manginginom yung tatay. refill ng gin. Kaya Regine. Ayan. Ilan taon na kayo, Kuya Regine? Dito po, sa terminal po ng jeep. Nasa terminal ng jeep. Ayan, ang tanong namin, Kuyang Regine Tapawan. Driver po kayo ng ng tricycle o jeep? Jeep po, jeep. Jeep, ayan. Kuya Regine, habang kayo po ay nakatambay, nag-aabang ng pasero sa terminal dyan sa Imos, Cavite, ang tanong ko po, ayan, sinong paborito mong artista sa Viva Max? May access siya dyan, lakay? Ha? Sinong paborito mong artista sa Viva Max? Hindi ako mahilig sa Viva Max eh. Ganun po ba? Pero ba't alam mo? Nakikinood lang. Pero nakapanood pa kayo ng porno ng Viva Max? Nag-call a friend na lang kayo. Sige, hindi na yan, Kuya Regine. Ang tanong ko na lang puwapasada ka para sa jeep, ha? Ang tanong ko po, medyo mahirap ito, Kuya Regine. Ang tanong ko po ay, ano ang biyahe ng iyong jeep? Dito po sa Imos Dasma po. Imos Dasmariñas, ayan. Pero hindi po yan ang tanong ko, Kuya Regine. Ito na talaga. Ang tanong ko po ay, ano ang kaunarang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas? DCRH po. Sigurado po kayo? Opo. Ang galing-galing naman ni Kuya. Maraming salamat, Kuya Regine. Ikaw ay nanalo ng 500 piso. Ayan. Times 2. Ayan. Ayaw lang ibaba at i-email po na Jackie O yung inyong panalo, Kuya Regine. Maraming salamat. Congratulations. Ay, bilis naman na oras, Miss Thea. Kararating mo lang, magpapaalam na tayo. Na agad. Alam mo ba bukas meron tayong winter solstice. Yung pinakamahabang gabi ngayong 2024. Ganun ba yun? Ha? Malamig bukas lakay. Ayan, baka mapainit na naman ang ulo mo ng Viva Max. Bakit bang yan? 6:16 kasi lulubog ang bukan liwayway ba yung tawag na lakay? Sunrise. And then sunset ng 5:32 bukas. So maiksi yung araw. Maiksi. Maiksi ang araw, mahaba ang gabi. Nako, pasensya na po yung mga kaibigan natin, kuweng natin na pa-share daw. Yung pinadala sa akin na pasensya na po mga kuweng kasi nung makita ko to, napapikit ako eh. Ayan. Paano lakay? Naningkit yung mga mata mo? Hindi, tinakpan ko yung dala kong mata. Ayan. Tinakpan mo, may onting siwang. Ayan, sabay delete. Ayan. Ganyan ka laswa. Lakay, napadilit ka eh. Kaya yung dinilit kong ganun. Save naman pala yung napindot ko. Napunta pa rin sa save. Ay nako, Mr. Vic Del Rosario, Senator Jingo, ayan, suportahan ka namin.
ipatawag sa Senado sa Quadcom nga. Ayan, itong si Vic Del Rosario na ito, ha? Matitikas na kastalakay. Na nagpapalaganap ng pornographic films. Baya, magtatapos na lang tayo. Biyernes, dapat chill-chill lang tayo. Na high blood na high blood ka lang kay. Ayaw mo na high blood ka. Magpapasko. Party pa naman mamaya. Baka manalo tayo sa raffle. Kaya nga, baka alapin tayo niyan lakay. At yan na ang kabuuan nating palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Carpuz. Happy weekend. Stay safe. Merry Christmas. Susunod na mga balansyadong balita. Chairman of the Board, Henry Uria at Miss Kay. Nagdududa pa rin ko kung na-recruit na ito ng PLA. Baka Chinese spy na ito. Pinapakiramdaman ko lakay. Pinapakiramdaman mo? Hindi pa rin niya paborito ang Kiamoy. Ganun ba? Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye. You're gonna love it. Christmas.